Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Pisces. This reading is for you. Tingnan natin na iyong second half ng September 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. General reading tayo Pisces, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Energy reading tayo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Palagi nyo tatandaan na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Wala sa kanino man, wala sa card. Basta may card mo nahulog. O sino man dyan. Pisces, second half, September 2025. Ay, ano ba yun? Uy, may mga union, may mga pagkikita, pag-uusap, no, sa iba sa inyo. At may nakikita rin ako sa iba sa inyo, may mga delay situation o may mga madidelay, i-delay mo, paano man yan. Dealing or relationship with the older woman. Pwedeng mas matanda sa'yo, or pwedeng magulang mo, or pwedeng someone. Tingnan natin ako na susunod. Money or property through an inheritance, winning or windfall. Pwedeng itong tao na to is, pwedeng magulang mo siya, lola, or someone na connected sa sayo, no, na maaaring magkakaroon ng pag-uusap when it comes sa iba dito is sa mana, property, pwedeng tita, kung ano man yan, sino man siya mas matanda sa'yo. Pwede rin na pag-uusapan yung espera, ganyan. No? Baka iba sa inyo may magbabayad na ng utang o kaya may mga makaka-receive ka ng pera sa kanya or pwede rin, tingnan natin, sana wag mangutang. You need to defend yourself. Ako patay na. Baka yung kaiba dito is related sa money, lupa, o kaya makakasama sa trabaho, pwedeng ganun. Sa iba naman sa inyo, pwede nga kung may manghihiram, pwede rin ano, kasi andito si shield. And also, syempre, you need to defend yourself. Kung alam mo rin na tama yung action o yung decision mo or nasa tama ka talaga, defend yourself then, no? Protektahan mo rin yung sarili mo o yung energy mo with someone, kung ano man yan. Temporary situation, may mga magaganap o mangyayari na pang temporary lang, pwede magkaroon ng mga, siyempre, kasi dito si shield, pwede may mga pagtatalo, hindi pagkakaintindihan, or pwedeng any situation na pangsamantala, no? Kung saang aspeto ng buhay mo na yan. Pwedeng pansamantalang blessing or pansamantalang pagkakatampuhan o hindi pag-uusap, kung ano man yan. Pwedeng trabaho, ganyan. Pansamantalang matumal ang trabaho or business and then magiging okay na rin siya. Halimbawa, gano'n na sa iba sa inyo. Kumbaga, dito na yung papasok na yung unti-unting swerte. Gagaang at gagaang na yung pagpasok ng pera sa iba. September ngayon. Di ba? September is the 9 minutes, 9 hours, 9 days, 9 weeks, 9 months. Or September is may kakilala ka na malapit sa'yo is birthday is September. Also, dito sa nakikita ko sa card, maraming pag-iisip. Mga bagay-bagay na pag-iisip na maaring temporary, na may mga iisip kang bagay na you want mong ayusin o aksyonan this time. So, nakikita ko dito, pwede rin na mag-overthinking ka or may mga iisipin mo. Marami kang iisipin. Pwedeng magulo yung isip mo or maraming mapasok sa isipan mo na bagay-bagay na gusto mong gawin o gusto mong aksyonan. Ayan, dito si ano. Someone will try to make you do something against you. Kaya pala dito si shield. Pwede rin na ito is may mga tao na pwedeng behind your back or maaring nararamdaman mo or pwedeng ikaw ito na pwedeng ayaw nila sa'yo. Kaya sinasabi dito na protektahan mo yung sarili mo, di ba? Baka may mga
pan-temporary na conflict, hindi pagkakaintindihan tulad ng sabi ko kanina. May mga magiging very defensive sa iba sa inyo, may pwede rin na may magtataas ang ego, kung saan aspeto ng buhay mo yan. Yan. Or may mga tao, or may tao, na may masamang gagawin o may masamang balak sa iyo itong taon na to. Kaya dito si Shield, no? Trust your intuition kasi malakas naman ang intuition nyo. Pwedeng related sa money, trabaho, or kung ano man yan. O, di ba? Use your wisdom, karunungan. Siyempre, di ba? Dito si wisdom. Ibig sabihin, isa rin niya sa intuition mo, no? May mga paggagamitan ka ng iyong intelligent, ganyan, ng iyong katalinuhan. Siyempre, dito rin sa sitwasyon to, dito sa positive, ano? Kumbaga, andun yung situation na may mga positivity happen into your life, kasi andito rin kasi si both, no? Yan, may mga positive naman na mangyayari sa iyo. Kasi, positivity, tulad ng sabi ko, is unti-unti nang magiging maganda. Yung pasok ng pera, maring umpisa na by this September, di ba? Kung dati hindi maganda yung pasok ngayon, unti-unti na siyang magiging okay, ganyan. Also, dito sa ano, is the achievement. Ibig sabihin, is may achievement ka na makakamit or handun yung sitwasyon na you want to achieve something kasi andito rin siya, no? Also, sa iba ano to, yun nga, tulad na sabi ko, growth, pagbabago, ganyan. And also, pagtulong no, sa nakikita ko dito. Pwedeng, kasi andito siya, pwedeng mahihingi ng tulong or may tutulungan mo, parang ganun. Maaring itong taon na to is mayroon siyang problema at may pinagdadaanan siya na isang sitwasyon na maaring tao na mas may edad sa'yo or mas matanda sa'yo o ilang 3 years man yan, 2 years man yan, basta mas ahead siya sa'yo, pwedeng ganun. Baka hihingi siya ng tulong o pabor sa'yo kung ano man yan, ano. So, nakita ko dito. Ay naku, may enemy ka dang. Kaya pala dito si Shield, tsaka andito si Samuel will try to make you ano. Ay nako, meron kang enemy. Ito na nga. Ibig sabihin, may mga tao na galit sa iyo. Maaring to mga tao kung ano ni sasabihin nila sa iyo, maaring may mga masasabi sa iyo, maaring itong mga tao na to may mga parang gusto ka nilang balikan or gusto ka nilang gantihan or naiinis talaga sila sa iyo. Ganyan. Siyempre, may enemy ka or pwedeng ikaw rin, di ba? Baka may galit ka sa ibang tao. Protektahan mo daw yung sarili mo dito, Kumbaga, wag mo lang ibaba yung pride mo. Protect your, self, your energy. Kumbaga, wag mong i-level yung energy mo sa kanila kasi, siyempre, parang hindi na makapatol-patol, di ba? Kumbaga sila yung tao na nang lumilingkis lang, ganyan. Lumilingkis-lingkis sa mga taong kinakailangan nila, ganyan-ganyan. Yung mga ganun, yung kapag needs ka nila, andyan sila. Kapag, may mga sip-sip, isa rin yun, kasi ahas to Protect yourself, Nakita ko dito kasi dito si Egg, di ba? Siyempre, may mga sitwasyon din na when it comes sa iba sa inyo is sa trabaho siguro or may mga tao or pwedeng kaibigan, someone na hindi magpapatalo sa iyo. Pwede makikipagkompetensya sa iyo or hindi sila magpapatalo sa iyo lalo na pa nag-uusap kayo or sa trabaho naman mas marunong ako, mas magaling ako, mas may alam ako o pwede rin sa karelasyon no kung ano man 'yan. And syempre, meron tayong runes. Ito na nga, ang sinasabi ko, 'di ba? Sabi ko kanina is there's a delay, 'di ba? Meron tayong matigas tsaka matigas. Ibig sabihin, may mga situation na pwedeng may mga mawawasak or may mga pwedeng mawawasak yung tiwala mo sa kanya, mawawasak yung tiwala niya sa iyo, vice versa, kasi pwedeng magkaroon ng hindi pagkakaunawaan kasi there's an enemy. Andito din yung mga pagkasira ng isang sitwasyon, ganyan. Kumbaga pwedeng tiwala or friend or relationship or with something, pwedeng plano sa buhay. Kumbaga pwedeng may mga iniisip ka na isang situation sa buhay mo na you want to reveal, to structure, kaso may blockage ka at hindi mo makamit-kamit yung goal na yon o yung pangarap na yon. No? Kaya nakikita ko dito is pwedeng iyon is ma-delay.
pwede may mga didesisyonan ka na ma-delay siya or may mga i-delay situation. Sa iba sa inyo is nagkakaroon kayo ng limitation. No? Kumbaga, may mga gusto nga kayong gawin, limitado. No? Kumbaga, andun din yung iba sa inyo is, kasi we have the shield din, kasi you need mo rin kasi na mag-put boundaries. Limit yourself and put boundaries, kumbaga. Kumbaga, huwag ka lang oo ng oo. Minsan, pwede ka rin mag-say no. Diba? Mag-no ka rin minsan. Ganon. And also, dito sa situation, be responsible in any aspect of your life. Tandaan mo palagi na you are the authority. Walang ibang makakabuo sa'yo o walang ibang makakatulong sa'yo kundi yung sarili mo lang din. No? Tingnan natin energy mo. Pisces. May mga challenge na darating sa'yo. No? This second half. Also dito sa sitwasyon na to, no? Kumbaga, siguro may mga taong committed sa'yo na hindi ka pinagkakatiwalaan or ikaw hindi mo sila pinagkakatiwalaan, vice versa. May mga commitment na pwedeng nanglalamig na, ganyan. Hindi na ganun katulad ng dati, na exciting ka, na masaya ka, pwedeng ganun sa iba. Okay, may mga ginagawa ka na dati, okay ka, masaya ka, excitement ka, pero this time, medyo hindi na. Pwedeng mga ganun. Energy niya. Judgment. Okay. Ang energy mo sa nakikita ko sa dalawang angels, oh. Ay, hindi. Oh, dalawa nga. Angel siya. Energy mo sa nakikita ko dito. Andito ka na sa sitwasyon mo na you try to recover something into your life. Kumbaga nahan din yung pwedeng nagkakaroon ka ng awakening with something na gusto mo nang i-let go or pwedeng may mga gusto mo nang desisyonan this time. Yun ang nakikita ko sa ito. Pwede rin sa iba dito kasi andito si wisdom. Pwedeng yung iba sa inyo is nagkakaroon kayo ng spiritual awakening this time sa nakikita ko dito. Pwedeng dati medyo nawala yung instinct, yung malakas na pakiramdam mo or yung instinct or intuition mo in the past, and this time maaring unti-unti na namang bumabalik o nag-enlighten yung bagay na yun. Sa iba sa inyo, there's a spiritual awakening. Or nandito rin yung sitwasyon when it comes to sa rune kasi is you need, and with the shield, you need to protect yourself. Kung kinakailangan mo mag-meditate ka. Kung kinakailangan mong gawin, paano mo mapapa-enlighten more yung intuition mo or yung pagkakaroon mo ng spiritual awakening, gawin mo, fokusan mo siya sa iba sa inyo. Sa iba naman, may mga bagay o sitwasyon na mag-heal, may mga bagay o sitwasyon na nagkakaroon ka na ng recovery, no? Kumbaga, yung energy mo is pagtatapos ito ng mga sitwasyon na nalungkot o sitwasyon na karoon ng mga disappointment, mga sitwasyon na hindi naging maganda in the past. Yun nakita ko dito sa iyo. Pwede rin sa iba is may mga i-analyze kayo na bagay-bagay o sitwasyon in life na ayoko na nito, gusto ko na ganito, babaguhin ko to. May mga ganun situation. Kumbaga, maaari din na nagkaroon ka ng ano ba to? Parang natuto ka sa nakaraan. Oh, you need to learn from the past, and it's time to awake dito. Yung mga rin babaguhin ka raw sa buhay. Ano parating kay Pisces? Parating. Ano to, universe? Parating po? Ano ba yun, ate?
Ay, ganun. Okay. Parating sa inyo, ang nakikita ko dito, meron ka daw iisipin na bagay. Ito rin kasi siya. Meron ka daw mga iisiping bagay-bagay na gusto mong solusyonan, no? Parang magti-thinking ka or may mga decision making ka na gagawin. Ganyan. May mga magsisiyasat ka sa sarili mo, maghahanap ka ng katotohanan, anong dapat mong gawin, anong dapat na aksyon, anong dapat sundin. May mga i-evaluate ka or may mga bagay na um, aasikasuhin, um, mamasterin, o kaya naman may mga pwedeng ayusin or kukumpunihin mo in this time. Basta you evaluating something, no? When it comes sa situation mo. Sa nakikita ko dito. May mga aasikasuhin ka daw. Pero ang nakikita ko dito, medyo hindi ko pa nakikita yung iba ko either kasi sa iba sa inyo parang hindi yung thinking na kailangan na bang mag-decision, kailangan bang mag-move o mag-action nandun sa sitwasyon na yun. Pwede may mga sitwasyon na you want to fix or you want mong i-recover tulad ng lahat dito kanina. Yun. And also, ang parating sa'yo, pwedeng kasamahan sa trabaho, karelasyon, o someone into your life. Meron tao dito, ako na nakikita na magiging abusado sa'yo or aabusaduhin ka. Dito. Parang maari din na yung responsibilidad nila, ibibigay niya sa'yo, pwedeng ganun, o kaya any case na nagkakaroon ng mga abuso sa'yo o abusuduhin ka. Pwedeng abusuduhin ka niya sa kabaitan mo, pwedeng abusuduhin ka. Di ba, parang ano lang sa trabaho, di ba? Parang siya uupo lang, ikaw bahala ka dyan, gawin mo lahat. Parang, example ko lang, yun example ko lang. Yun. And then also, merong tao na pwedeng bagong tao or luma ito sa iba. Mangangako siya sa'yo. Ito yung tao na nangangako na hindi marunong tumupad sa pangako. Yun na nakikita ko. A person who's controlling, may tao na bitter, saka may tao, ako nakikita na, kasi nandito si Ten of Wands, may tao na magiging bastos sa'yo. Or, mapifeel mo yun na napaka-rude nitong tao na to. Ganyan. Also, may tao na pwedeng ikaw to or someone na magiging cold. Itong tao na to, there's a cold situation kasi ako. Pwedeng manlalamig ka sa kanya or siya manglalamig sa'yo. Pwedeng gano'n. May tao rin na dishonest at hindi nagsasabi ng totoo. Manipulative. May tao rin na kapag kinausap mo, wala sa hugot or wala sa katuwiran. Ganyan. Yun. May pang-aapi o may pang-aapi. Sana huwag kang mang-api or siya is baka apihin ka niya, ano sasabihin niya sa'yo kung ano-ano, ganyan. Dito sa inyo, decision making to Sa iba. Halimbawa, gusto ko nang umalis sa trabaho ko pero namamanipulate ako ng sitwasyon ko. Hindi ko alam kung kailangan ko ba, anong gagawin ko, tama ba, may mga ganon. Pero ano alam mo sabi dito, this a breakthrough para sa iyo na gawin mo yun. If you want lang naman. Be adventurous, ang sinasabi is, kumbaga, it's up to you to make it happen din kasi yung positivity ng buhay mo. Kung alam mo na medyo hindi na talaga good yung foundation na yun or any situation in your life, this is a time to start a new beginning in life. Pero it's up to you, nasa iyo. Ano dapat iwasan? Kahit sa sa relasyon man yan, trabaho, any situation. Anong dapat iwasan? May magtatapos sa buhay mo, Pisces. Dito naman din, sa nakita ko dito, may tao dito na palagi kanyang iniisip.
And then, nahahatak siya na nakaraan at gusto niya ng isa pang pagkakataon. Pwede ding ikaw to or someone. Ay. Tingnan mo. Tingnan mo, basahin ko to hanggang dito. Sabi dito, sa card mo, nagkaroon ka daw ng pagmumulat ng iyong mga mata. Meron ka daw decision making na gagawin na ilelet ko mo sa buhay mo. Kasi pinag-isipan mo ito ng matagal or pinag-isipan mo siyang mabuti. Ang nakikita ko sa iyo dito, andito ka sa sitwasyon mo na na magi-start ka na ng bagong simula. Sa iba sa inyo ha, ng bagong simula sa iyong buhay. Ilalayo mo o aalisin mo yung sarili mo sa isang sitwasyon na na naging mapaglaro para sa iyo. Kumbaga naging ano tawag dito sa hindi siya naging makatotohanan. Ganon. Kumbaga wala na excitement. Kaya wala na yung kumbaga dati nasa ruk-ruk ka ng sitwasyon biglang nag-boom. Yan, ganyan. Binasa ko lang Okay. Sa nakikita ko sa'yo, ang dapat mo daw iwasan ay maging overthinking, over-emotional ka sa buhay mo. No? Iwasan mo yung isang sitwasyon na kung may problema ka, you need to share your problem with someone na alam mo na trusted at naniniwala ka sa kanya na hindi kanya ichuchuchu. 'Di ba? Siyempre iwasan mo yung malack of ambition ka, malack of discipline or control. Iwasan mo yung sabi ko 'di ba may pang-aabuso, 'di ba? Wag ka nang magpaabuso hangga't maaari. Siguro ito na yung time na kailangan mo magsimulang muli if you want lang naman pero yun yung sinasabi dito. Then also iwasan mo rin yung wala kang kibo. You need to speak out din kasi kumbaga sabihin mo yung nararamdaman mo, sabihin mo yung opinion mo, sabihin mo yung dapat mong sabihin para ma-release mo yung pain na nararamdaman mo or yung thinking na meron ka sa ngayon. Ganyan. Iwasan mo yung mga tao na dominante, mapagmataas, ganyan. Yung mga tao na alam mo sa sarili mo na parang walang purpose silang ginagawa sa'yo. Ganyan. Iwasan mo rin yung pabago-bago yung isip. Iwasan mo yung it's not to forgive. Siyempre, sa lahat ng oras, kailangan natin magpatawad para makamove on tayo. Di ba? Yan. I-release mo yung super emotions mo. Tsaka minsan, di ba, pag may time, pwede namang din matulog. Ganyan, di ba? Magtulog-tulog din. May mag-e-end na cycle sa buhay mo, no? There's an end of a cycle happen into your life. Sa nakikita ko dito, magkakaroon ng pagbabago, malaki pagbabago ang mangyayari sa buhay mo. May paglipat din ako nakikita, hindi ko alam kung lilipat ka ng pang-umaga, pang-gabi, pang-umaga, tanghali, or lilipat ka ng trabaho, or lilipat ka ng place, lilipat ka ng lugar, bahay, kung ano man yan. May paglipat situation ako nakikita dito sa iyo. Kumbaga nandun yung may mga unexpected change na maaring ikaw rin na may gawa or pwedeng hindi mo asahan yung mga bagay na yon kasi may mga unexpected din na magaganap sa iyo kasi a flow of emotion. Pwedeng separation, depression, any situation na pwedeng trauma ito sa iba. Siguro hando na yung sobrang na-trauma ka na at kailangan ko na, ayoko na dito, gusto na umalis, din ganun. Kung sa aspeto ng buhay mo yan. Yung emotional pain ito, mga intense situation. Kamusta ang love ni Pisces? Sana walang mangyaring conflict, pero may conflict ako nakikita sa inyo.
love. Ayun, no? Sabi ko na nga, Bi. Hindi nga ako nagkamali. Purple. Ay! Hindi yan, ha? Eh, siya naman na may ate mo, eh. Reckless lang, ate. Joke. Reckless ba ako? Parang hindi naman. Sabi, ako na yung nagsabi, ako na rin nagsagot, eh, no? Okay, when it comes sa love. Sa love, sige, tingnan natin, ha? Sa love kasi, kung kayo, unahin ko muna sa single. Kung kayo is single, kontento ka sa buhay mo for being a single. Sa mga single, kontento kayo, pero may makikilala ka daw na bagong tao sa buhay mo. Itong tao na to is very patient siya. Very caring, emotionally matured, ang nakikita ko dito. Pero may mga lungkot sa kanya, no? Sa nakita ko dito. Pero wala akong nakikitang action niya. Pwedeng nagkaroon siya ng feeling sa'yo, pero lumayo rin siya. Or umiiwas siya. Or pwedeng ikaw ito. No? Sa iba naman, sa mga separated na dyan, kasi nagkaroon ng paglilet go naman talaga, at isa kasi dito is nag-move on na. Kumbaga, itong tao na to, mas pinili niyang mag-umpisa sa buhay niya, no? Pwede ikaw to or someone, or vice versa, no pointed name, wala pang alam mo dito. Nagkaroon na ng ending dito sa relationship na to. Mas happy itong tao na to ngayon for being alone or being siya na, o pwedeng ikaw ito. They're starting a new beginning in life and nandun siya sa situation niya na nagpo-focus siya more sa kanyang sarili, nag-i-invest more siya sa trabaho niya, sa stability niya, sa mga ginagawa niyang bago this time. They starting a new beginning in life, no? Dito sa tao na to, sa nakikita ko dito. Focus na siya sa mga bagong gawain niya this time, no? Pwede ikaw to or someone. Pero, sa nakikita ko dito, may taong gustong humingi ng pagpapatawad, no? Gusto niyang humingi sa'yo ng apology or gusto niya ng forgiveness itong tao at gusto niya ng union muli sa iyo. Ganyan. Gusto niya uli ng partnership, commitment itong tao na ito. Pero iba kasi umayaw na no? Sa nakita ko. Pero naging masyadong mabait yung isa sa inyo pagdating dito sa love. Naging very generosity as in, kung tutuusin nga, alam mo yung sinuportahan nitong tao na to, yung partner niya sa lahat, no? Andin yung love, caring, valuing this person. Hanggang na lang dumating yung time na, syempre, nagkaroon siya ng awakening with something na ay parang may mali, gano'n, sinabi niya dito. Yun. And then, kung kayo naman is in relationship, ang ano kasi nito, ang part nito, hindi ko maintindihan kung bakit na pwedeng kung nagkakaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan sometimes nitong tao na to, nagkakaroon din naman ng pagsasaayos. Kasi yung isa dito is very love niya yung tao, no? Kumbaga, handun yung love and caring ng tao na to. Kumbaga, they feel peaceful kapag nahandito yung isa sa kanya. Kaso, yung isa nga lang, parang may something sa kanya na hindi ko maintindihan. Try to make it bad. Pero isa kasi very patient. Alam mo, yung isa napaka-patient niya. Dito. Kaso, alam mo yung isa sa inyo, parang open siya sa lahat. Ganon. Paano open ate? Open, halimbawa, mayroon na siyang karelasyon. Parang, they inviting pa more. na parang,
o wala siyang boundary sa sarili niya. Ganun ang isa sa inyo. Kahit na may karelasyon, wala siyang boundary. Parang, oops, teka lang, hanggang dito ka lang kasi meron na akong karelasyon, may asawa na ako, or may boyfriend or girlfriend na ako. Siya wala. Itong isa sa inyo, wala. Wala siyang ganun. Open siya sa lahat. Parang anytime pwede kang, invited ka. Parang, dito ha, sa card na nakikita ko ha, hindi ko naman sinasabi na lahat kayo, ganoon, di ba? Ganon. Yun ang nakikita ko dito. Malay nyo, di ba? Tandaan nyo, iba-iba tayo ng interpretation when it comes to a love. Ako ay binabasa ko lang kung ano sinasabi ni card. Okay? Kamusta po ang money ni Pisces? Money ni Pisces. Ano ba yun? Okay, when it comes sa money mo, sa nakikita ko dito, yung iba siguro may mga problema kayo either sa trabaho or sa financial, yun na nakikita ko. May mga disappointment, yes, may mga lungkot sa iba when it comes sa money, sa nakikita ko dito. Sa money mo kasi, it's more on withdrawal, paglabas, ang nakikita ko sa'yo. Pero kahit papaano, nagpipilit, nagpipilit, hindi siya nagpipilit. Nagtitiis? Engot talaga, di ba? Engot. Alam mo, ate mo may pagka-engot talaga. Yan, nagpipigil. O, isa rin yung parang nagtitiis, nagpipigil. Yan. Misa may mga time point ka na nagpipigil ka. Siyempre talaga magpipigil ka kapag wala ka na talaga, di ba? Pipigilan mo talaga yung sarili mo kasi wala ka naman ilalabas. Di ba? Ano ka sitwasyon mo? You try to make it balance and control sometimes. Siyempre, you're waiting, nag-wait ka talaga na magkaroon ng successful result na dito sa iyong kaperahan. Pero this time, ang nakikita ko dito, by October, hindi siya man this September, pero by October, there's a blessing coming sa'yo, Pisces, pagdating sa pera. Kumbaga, there's a new beginning happen or happy situation, may mga wish come true coming sa'yo by this October. Ngayon is, nagpa-progress na kasi siya ngayon, pwedeng by October is magiging more on good siya or magiging dun palang lalabas yung results sa iba sa inyo yan. Kung magkakaroon siya ng growth, oo, magkakaroon ka ng growth sa pera. Pero mag-ingat ka ha, kasi may nakikita ako sa yung warning sign. May nakikita ako na losing something valuable sa buhay mo. Ganon. Hindi ko alam ano yun. And also, ang nakikita ko sa iba is pwede kang mahulugan ng mga gamit, pwedeng ma-misplace, or pwede rin siyang manakawan. Pwede kang manakawan din. Yun na nakikita ko. Advice po, universe. Mag-ingat ka na lang. Advice kay Pisces. Devil talaga. Kahuli-hulihan man din, sabi niya. Talagang humahabol Humahabol yung Okay. Nakikita ko dito, may taong may taong makasarili or sakim. Dito. Okay, when it comes sa advice. Tatandaan mo palagi, Pisces, you are worthy. No? Start a new beginning or this is a time na magkaroon ka ng pagbabago sa buhay mo. Release yourself in a situation na feeling mo is not worth it na. Release yourself sa isang bagay o in a toxic situation, toxic relationship, toxic place, ganyan. I-release mo yung sarili mo doon. And syempre, reclaim mo yung power mo, ganyan. Be independent, sinasabi dito. Magkaroon ka rin ng paghihigpit sa sarili mo, pwede sa pera, or to your self-worth limitation and boundaries, syempre, sinasabi rin dito.
Be independent, restoring your control. Tandaan mo, ikaw ang magkokontrol ng buhay at ng sarili mo. Walang tao ang pwedeng mag-utos o mag-control sa'yo. Tatandaan mo palagi yun. Eh, siyempre, sinasabi rin dito na don't focus or huwag mo pabayaan yung sarili mo, pera mo, stability mo, trabaho mo, or yung mga taong mahalaga sa buhay mo. Yung pahalagahan mo yung mga taong pinapahalagahan ka rin. Yun. Ilaya mo yung sarili mo sa hindi magandang sitwasyon para mas gumaang-gaang na yung energy mo this time. Arigato namaste, God bless.